Narinig nyo na ba ang tungkol sa palaka na nanigas na at naging yelo pero nabuhay pa rin? Mga langgam na may sariling pinagha-harvestan ng gatas? O ang octopus na nagbabantay sa mga itlog ng halos 4 na taon? Totoo naman kaya ito? Mabuti pang pag-usapan na lang natin ang mga science facts na mapapasabi kang, talaga ba? Number 1. Naririnig ng mga halaman kapag kinakain sila ng insekto. Isipin mo na lang kung nakakapagsalita ang mga insekto at may side comments kapag kumakain ng gulay. Hindi masarap. Lasang uod. Ang pait! Ma-hurt kaya ang gulay kung naririnig ito ng mga insekto? Well, hindi naman sa ganon. Hindi tenga ang gamit nila. Pero kayang ma-detect ng mga halaman ang vibrations na gawa ng pagmuya ng insekto. Kapag naramdaman nila ang specific chewing vibrations, naglalabas sila ng chemical defenses tulad ng toxins o signals na umaakit sa predators ng mga insekto. Ibig sabihin, alam ng halaman kung kailan talaga siya inaatake. Number 2. Nagfa-farm ang mga langgam ng apids na parang mga alagang baka ng tao. Ang apids ay maliliit na insektong sumisipsip ng katas ng halaman. Pinoprotektahan sila ng mga langgam laban sa mga predator tulad ng ladybugs at iba pang insekto. Kapalit nito, ginagatasan ng mga langgam ang apids para sa honeydew, isang matamis na likidong puno ng asukal na pagkain nila. Kapag may panganib o masamang panahon, dinadala pa ng mga langgam ang mga apids sa mas ligtas na lugar. Isang tunay na klase ng mutual relationship at parang may sarili silang mini-farm system sa mundo ng mga insekto. Number 3. Ang sinok ay posibleng bakas ng isang napakalumang reflex mula sa mga ninuno na amphibians. May scientific hypothesis sa biology na nagsasabing ang sinok ay natirang reflex mula sa panahon ng mga ninuno ng vertebrates na nabubuhay sa tubig, tulad ng mga tadpole. Ang mga tadpole ay humihinga gamit ang hasang, pero habang lumalaki, unti-unting nabubuo ang baga para sa paghinga sa hangin. Kapag humihinga sa tubig, bigla nitong hinihigop ang tubig papunta sa hasang kapag isinasara ang glottis, ang pinto ng daanan ng hangin, para hindi makapasok sa baga. Ang mabilis na pag-urong ng diaphragm at pagsara ng glottis na ito ay eksaktong katulad ng nangyayari sa sinok natin. Sa modernong tao, wala na itong malinaw na pakinabang dahil hindi na humihinga ang tao sa tubig, pero nananatili pa rin sa nervous system, parang lumang software na bigla na lang bumubukas paminsan-minsan. Number 4. Ang mga palaka na nagyayelo nabubuhay ulit. Ang wood frog ay kaya mag-freeze ng halos solid na kapag winter. Humihinto ang tibok ng puso, paghinga at brain activity nito, habang nagyayelo ang 65 to 70% ng tubig sa katawan sa pagitan ng mga cells at organs. Pero hindi pa nila time. Hindi pa sila mamamatay. Pagdating ng spring, natural na natutunaw ang yelo sa katawan ng wood frog dahil sa mataas na glucose. Parang natural na antifreeze na ginawa ng liver nito. Pinoprotektahan ng glucose na ito ang mga cells laban sa pinsala ng matutulis na ice crystals, habang pinapanatili ang mga vital functions tulad ng buhay na enzymes sa loob ng cells. Sa ganitong paraan, buhay na muling tumatawag at gumagalaw ang palaka nang walang kahit na anong injury. Pero hindi lang yan, ang mga wood frog na ito ay maaaring manatiling frozen hanggang 7 to 8 months. Number 5. Kayang tumibok ng puso kahit walang utak. Totoo, di ba? Nagmamahal ka nga nang hindi pinag-iisipan. Oops! Puwera biro, ang puso ay may sariling electrical system, lalo na ang sinoatrial node na nagsisilbing natural pacemaker. Kaya kahit wala ang signal mula sa utak, kaya pa ring tumibok ng puso hanggat may sapat na oxygen at nutrients. Number 6. Magbabanggaan ang Milky Way at Andromeda Galaxy. Ang galaxy na tinitirahan natin, ang Milky Way, ay papalapit sa kalapit nitong galaxy na Andromeda sa bilis na humigit kumulang 110 kilometers bawat segundo. Dahil dito, sa loob ng mga 4 hanggang 5 billion years, magsisimula ang kanilang galactic collision at sa paglipas ng panahon, magsasanib sila para bumuo ng isang mas malaking galaxy. Pero teka, bago ka magpanic, kahit tawaging banggaan, hindi ito tulad ng aksidente ng sasakyan. Napakalayo ng pagitan ng mga bituin sa loob ng isang galaxy, kaya napakaliit ang tsansa na magbanggaan mismo ang mga star.
Ang mangyayari ay pagbabago ng hugis ng mga galaxy, paglipat ng mga bituin sa bagong orbit at pagbuo ng isang bagong galactic system. Number 7. Naiintindihan ng uwak ang cause and effect. Tama. Maraming pagkakataon na mas matalino pa ang uwak sa tao pagdating sa praktikal na pag-iisip at problem solving. Ang uwak, hindi lang basta matalinong ibon. Meron silang konsepto na kapag ginawa ko ito, may mangyayaring resulta. Sa mga experiment, napapatunayan na kaya nilang lutasin ang mga puzzle na karaniwang ibinibigay sa mga bata, tulad ng paghila ng tali, paggamit ng tools, at pag-memorize ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga step. Ibig sabihin, hindi lang instinct ang gamit nila. May reasoning sila na maaari nilang gamitin kapag kailangan nilang magplano, gumamit ng tamang tools, at pumili ng pinaka-effective na paraan para makuha ang gusto nila tulad ng pagkain o pagtakas mula sa panganib. Habang may mga tao na kahit may simpleng instructions na at malinaw na consequences, paulit-ulit pa rin ginagawa ang mali. Number 8. Binabantayan ng octopus ang mga itlog nito hanggang sa mamatay. Kapag nangitlog ang babaeng octopus, hindi na siya umaalis sa pugad ng mga itlog. Nililinis niya ang mga ito, iniikot ang tubig gamit ang kanyang mga braso para ma-oxygenate at buong araw at gabing pinoprotektahan laban sa mga predator. Habang nagbabantay, tumitigil siya sa pagkain at unti-unting nanghihina hanggang sa halos maubos ang lakas ng katawan niya. Pagkapisa ng mga itlog, namamatay ang ina dahil sa kombinasyon ng matinding gutom dahil sa hindi pagkain at mga self-destruct hormones na galing sa optic gland na sadyang nagpapasimula ng mabilis na pagtanda at pagkabulok ng katawan niya. Isa ito sa pinaka-extreme na halimbawa ng parental care sa animal kingdom dahil minsan umaabot pa sa mahigit 4 na taon ng pagbabantay ng ilang species habang unti-unti siyang namamatay para lang masigurong mabubuhay ang mga anak niya. Masasabi nating ang mga octopus ay isang ulirang ina. Number 9. Ang tubig sa outer space ay sabay na kumukulo at nagyeyelo. Isipin mo, tubig na kumukulo pero nagyeyelo, anong klaseng salamangka ito? Sa outer space kasi, halos walang pressure. Dahil dito, kapag may likidong tubig na nailabas doon, bigla itong kumukulo, hindi dahil mainit, kundi dahil sobrang baba ng pressure kaya madaling maging singaw ang tubig. Habang kumukulo at nagsisingaw ang tubig, nawawala ang init nito. Ang prosesong ito ang dahilan kung bakit mabilis ding nagyeyelo ang natitirang tubig. Kaya sa parehong sandali, may parte ng tubig na magiging singaw at may parte na nagiging yelo. Number 10. Hindi pare-pareho ang gravity sa buong mundo. Iniisip natin pantay ang gravity kahit saan sa Earth, pero hindi. Nag-iiba-iba ito depende sa lugar. Kaya mas malakas ang gravity sa mga poles tulad ng Arctic at Antarctic kaysa sa equator dahil hindi perpektong bilog ang Earth. Medyo mas mataba ang Earth sa gitna, kaya ang mga lugar sa equator ay mas malayo ng kaunti sa gitna ng planeta. Siyempre, umiikot din ang Earth kaya sa equator may kaunting puwersang humihila palabas. Kaya mas mahina ng konti ang nararamdamang gravity dito. Pero may isa pang dahilan, ito ang laman ng lupa sa ilalim. Kapag mas siksik o mas mabigat ang mga bato at lupa sa isang lugar, mas malakas ang gravity. Kapag mas magaan naman, mas mahina. Kaya kahit magkalapit ang dalawang lugar, pwedeng magkaiba pa rin ang gravity nila ng kaunti. Mga 0.5% to 0.7% lang ang pinagkaiba ng gravity sa Earth. Halimbawa, halos 0.5% kang mas mabigat sa poles kaysa sa equator. Hindi mo ito mararamdaman sa araw-araw, pero nasusukat ito ng mga special instruments at mahalaga ito para sa satellites, GPS at scientific measurements. Number 11. Mahigit 100 milyong piraso ng space junk ang umiikot sa Earth. Hindi mawawala ang basura, maging sa space. Sa paligid ng Earth may napakaraming debris, mga piraso ng lumang satellite, sirang rocket parts at maliliit na fragments. Karamihan ay sobrang liit para matrack, pero delikado pa rin dahil napakabilis ng galaw nila. Kahit maliit na piraso lang, pwede nitong masira ang satellite o space station kapag bumangga. Naku po, kahit kailan, panira talaga ang mga basura. Oh, ngayon alam mo na. Hindi lahat ng mukhang imposible ay fake. Minsan, mas kakaiba pa ang science kaysa sa iniisip natin. Alin dito ang pinakanagulat ka?
O baka may alam kang science fact na akala ng iba gawa-gawa lang? I-share mo na sa comments at sabay-sabay nating patunayan na mas wild ang totoong mundo kaysa sa fiction. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell